to pray for the nation. Kasi wherever God puts us, that becomes our inheritance. By doing that, we need to start loving people and loving our country. And who's gonna pray for the Philippines if hindi tayo mga Pilipino? Prayer is worship. Prayer is communicating and listening to God. Ang panalangin ay aking kalakasan. Tunay na mga pangyarihan. Ang mabisa sandata. Prayer is intimacy with God. Ang panalangin ay mabisa sapagkat ito ay nagbubunga ayon sa ating pananampalataya. Prayer works dahil sa intimate relationship natin sa Panginoon. When we pray, God works. Because someone so powerful is listening to you. Mapalad ang bansang si Yahweh ang Diyos. Sinabi ng Diyos, ako'y si ako nga. The Lord Jesus taught us how to pray. Tinuruan tayo kung paano manalangin. So, ibig sabihin, kapag tinuro sa'yo, mahalaga yun, importante. It started 18 years ago. Tinawag nga ako, inassign ako nung mag-coordinate ng mga intercessors for Bill Ojero. Nakita kong ganong kahirap. I believe that I'm not prepared for that. Umiyak ako. Sabi ko sa Panginoon, bakit ako? Pero, sabi ko, kaprasong-kapraso lang ito sa ginawa mo para sa amin. Every time na naaalala ko yun, naiisip ko yun, ang dami nating reklamo sa Diyos. Pero hindi natin naiisip na napakaliit ng ang hinihingi sa atin compared doon sa ginawa ng ating Panginoon para sa atin, to save us. Doon ko na-realize, nung narinig ko na, nung kami ay nananalangin na doon, nakita kong maraming tumatayo at tumatanggap sa Panginoon. Doon ko nakita ang kalwalhatian ng Panginoon. Ang panalangin kasi hindi yung kung ano yung gusto nating mangyari. Ang panalangin kasi ay yung kung ano ang gustong mangyari ng Diyos. Pagkatapos ng concert, ang sabi ng mga kapatiran, bakit hindi natin ituloy itong grupong ito? Let us continue to intercede. Ako'y napasama doon sa isang grupo ng prayer text. At doon kami pinagpala naman ng Panginoon kasi sa ngayon, yung aming text ay nakakarating na hanggang Tuguegarao, meron na sa Camarines Sur, meron sa Visayas, meron na rin sa Mindanao. Sabay-sabay kaming nananalangin. Kahit anong ginagawa mo, kay ikaw ay naliligo, kay ikaw man ay naguhugas ng pinggan, ikaw ay nagdadrive, tabi ka sa sentabi at manalangin ka. Walang pinakamagandang mapakinggan ang Panginoon kundi ang ugong ng mga panalangin ng kanyang mga anak na nananalangin ng sabay-sabay. I believe na nayayanig na ang mundo sa pamamagitan ng panalangin ng kanyang mga anak. Sa gitna ng krisis, nawa ay maging bukas na pinto ito para tayo ay makiisa sa pananalangin at maging pagpapala sa kapwa natin. Dahil sa mabibigat na problema na kinaharap ng bansa, marapat lamang na tayo ay patuloy na tumawag sa Panginoon. Ang hamon sa atin ay manampalataya habang ang buong mundo, kabilang na ang ating bansa, ay humaharap sa pandemya dulot ng COVID-19. Ang Panginoon lamang ang makapagsasalba sa atin. Manalangin tayo para sa lunas sa COVID-19, kaligtasan ng ating mga frontliners at kagalingan para sa mga may sakit. Karunungan para sa ating mga leader, sapat na pagkain para sa lahat, at pagbangon ng ating ekonomiya. Maging ilaw at asin ang bawat simbahan sa gitna ng krisis, pagpapala sa mga manggagawa at missionaries, at implementasyon ng new normal sa mga simbahan at sa buong bansa. Ipanalangin din natin na ang bawat Pilipino ay lumapit sa Panginoon at tumalikod sa mga maling gawa. 2 Chronicles 7:14, at kung ang mga mamamayan ko na aking tinawag ay magpakumbaba, manalangin,
dumulog sa akin at tumalikod sa ginagawa nilang kasamaan, diringgin ko sila mula sa langit at patatawarin ang kanilang kasalanan at pagpapalain ko ulit ang kanilang lupain. Patuloy tayong magbigay liwanag sa ating bansa. Maliit man ang ating maibabahagi, tulad ng 5 tinapay at 2 isda, nang ibinigay kay Jesus ay himalang nakapagpakain ng 5,000 tao. Si Jesus bilang ating modelo, maging kabahagi tayo sa pagbangon ng ating bansa para sa pagbabago. Ipanalangin nating maipalaganap ang mabuting balita ng Diyos sa bawat Pilipino sa buong Pilipinas. kapatid, kamusta po tayo ngayong araw na to? Nawa po ay nasa mabuti tayong kalagayan, bagamat meron tayong naranasan na pandemic, ay nagpapasalamat at pupuri-puri tayo sa Diyos sapagkat gumagawa pa rin siya ng kaparaanan upang tayo ay makapagpuri at mapagpasalamat sa Kanya ng sama-sama sa pamamagitan ng bagong teknolohiya. Sige po, buksan po natin ang mga Biblia sa Awit 65 verse 1 to 5. Ito po ang sinasabi sa verse 1. Marapat na ikaw, O Diyos sa Sion, ay papurihan. Dapat ng tupdin doon ang pangakong binitawan. Pagkat ang panalangin nila iyong dinirinig, dahilan sa kasalanan, lahat sa iyo ay lalapit. Bunga na ito papukulang, kaya kami nalulupig. Gayon pa man, patawad mo ay amin pa rin nakakamit. Silang mga hinirang mo, upang sa templo manaan. Silang mga pinili mo ay mapalad na tuturingan. Magagalak kami lubos sa loob ng templong banal, dahilan sa dulot nitong pagpapalang sa nilalang. Kami iyong dinirinig, tagapagligtas naming Diyos. Sa kahangahangang gawa, kami iyong tinutubos. Kahit siya sa daigdig, sa ibayong karagatan, may tiwala sa lahat sa taglay mong kabutihan. Sige po, tumako naman tayo sa ating pambungat na panalangin. Nanalangin tayo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa pribilehiyo, Panginoon, na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon, para
magsama-samang magpanalangin sa iyo, Panginoon, at magpasalamat sa mga biyayang pagkakaloob mo sa akin, Panginoon. Sa patuloy na pagliligtas mo sa akin, Panginoon, sa pandemic na ito, Panginoon. Naway, Panginoon, ay patuloy niyo kaming iligtas, Panginoon, at yung mga kababayan namin na meron pong karamdaman, Panginoon. Naway, pagalingin niyo po sila. Nagpapasalamat po, Panginoon, sa araw-araw na pag-iingat niyo sa akin, Panginoon, sa ganitong naranasan naming pandemya, Panginoon, ay nandiyan pa rin kayo, Panginoon, na nagbibigay sa amin ng aming mga pangangailangan. Nawa, Panginoon, i-guide niyo po yung mga taong tutugtog, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, sa mga awit. Nawa, Panginoon, patuloy silang umahal sa inyo, nanggagaling sa mga puso. Sa aking pastor na mag-aayon ng inyong salita, Panginoon, pinapanalangin ko po, Panginoon, at bigyan niyo po siya ng kalakasang pisikal, Panginoon, at spiritual, Panginoon. Kalakasang pisikal, Panginoon, dahil alam po namin, Panginoon, nahihirapan siya sa paggawa ng kanyang preach, Panginoon, sa oras, Panginoon. Naway, bigyan niyo po siya ng kasiyahan, Panginoon, sa kanyang ginagawa, Panginoon. Kaya din po kami, Panginoon, na nakikinig ng inyong salita, Panginoon, buksan niyo po kami mga tenga at puso na makinig, Panginoon, ng may kasiyahan, Panginoon, at alam namin, Panginoon, na may tinuturo kayo sa amin sa kalagayan nito, Panginoon. Naway, sundin namin ang inyong mga turo, Panginoon. Ito, Panginoon, panalangin sa matamis na Panginoon Jesus. Amen. Sige po. Yan na lang po natin ating mga puso at isipan sa papuring awitin na pangunahan ng ating praise and worship team. Tinatawagan ko na po ang ating praise and worship team para sa papuring awit. Tayo pong lahat ay umawit sa ating Panginoon. Tunay nga na sa kabila ng ating nararanasan ay marami pa rin bagay na dapat tayong pagpasalamat sa ating Panginoon. Lahat ng awit sa mundo di kayang ilarawan na kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng
nagandog ng papuring awitin para sa ating Panginoon. Dadako naman po tayo sa ating pagbibigay. Buksan po natin ating mga Biblia sa Genesis chapter 4, verse 3 to 4. Ito po ang nasabi sa verse 3, dumating ang panahon na si Cain ay nagandog kay Yahweh ng ani niya sa bukid. Kinuha naman ni Abel ang isa ng mga panganay niya sa kanyang kawan. Pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam na bahagi, si Yahweh na siya kay Abel at sa kanyang handog. Kung kayo po ay may bibigay, maaari po nating iwan sa may-ari ng bahay at pagkatapos ng worship, ay kunin naman po ito ng ating pastor upang i-deposit sa bank account. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Para po sa mensahe ng ating papakinggan, tinatawagan ko na po ang ating pastor na si Pastor Jerome Barcelona. Tunay nga po na tayo pong mga tao ay wala pong kayang maidagdag sa ginawang pagliligtas po sa atin ng Diyos. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia sa chapter 3 ng verse 1 hanggang 5, ang tawag niya sa mga taga-Galacia ay mga hangal, sapagkat yung kanilang pong pinaniwalaan nung una na tanging sa pagsampalataya lamang maliligtas ang sino man, ay mabilis po nila itong kinalimutan sapagkat meron pong mga nagturo sa kanila at mabilis po nila itong pinakinggan. So tunay nga po na kapag pinilit po natin na magdagdag doon sa ginawa ng Panginoon sa atin sa krus ng Kalbaryo, ay masasabi natin na kumbaga ang mararamdaman ng Diyos ay isang malaking insulto sa Kanya. Halimbawa po, meron pong dalawang kabataan na nag-swimming po sa dagat, bagamat bawal po ngayon, no? Dahil nasa quarantine po tayo. Pero halimbawa po sa normal na araw, ay ito pong dalawang kabataan na ito ay nag-swimming. At sa kanilang pag-i-enjoy, ay nagulat na lamang po yung isang kabataan na yung kanyang kasama ay sumisigaw at humihingi na ng tulong sapagkat nalulunod na pala. So, dahil nakita niya na nalulunod na yung kanyang kasamahan, dali-dali niya itong pinuntahan at pilit na sinasagip. At sa proseso po ng kanyang pagtulong, ang nakakalungkot, yung tumulong po ay namatay. So, yung buong tagpo po nung pangyayari na yun ay nasaksihan po ng pamilya ng dalawang kabataan. At yung tatay po nung kabataan na niligtas ay lumapit po doon sa tatay nung bata na namatay dahil sa kanyang pagliligtas. At nag-express ng kanyang sobrang kalungkutan sa nangyari. At sinabi nung tatay na talagang hindi ko ma-explain yung aking kalungkutan na nararamdaman, pero meron ako ditong 10,000 at nais kong ibigay sa iyo para man lang ay maipadama ko yung aking kalungkutan sa pagkawala ng iyong anak dahil sa pagliligtas niya sa aking anak. Sa tingin nyo, ano ang mararamdaman ng tatay na namatayan kapag binigyan siya ng ganong pera, ino-offeran siya kapalit ng pagliligtas ng anak niya? Hindi po ba maiisip natin na may insulto yung tatay? So ganun din po ang ating Diyos. Yung kanyang pagliligtas po sa atin ay ibinigay niya po sa atin ng libre, walang bayad. Ngayon, kung sasabihin po natin, meron tayong kailangang gawin, meron tayong kailangang idagdag sa ginawa na ng Diyos sa atin, ganun din pong mararamdaman ng ating Panginoon. May insulto rin po siya. Kaya nga po, kinakailangan po na maging malinaw po sa atin na mga mananampalataya na tanging ang ating pananampalataya lamang ang siyang makakapagpawalang sala sa atin, yung banal na dugo ng ating Panginoon. At sa panahon po nating ito, mahalaga po na pag-usapan upang hindi tayo matangay ng mga maling katuruan na naglipana sa ating kapanahunan. Patungkol po sa usaping pananampalataya, lalong-lalo na po sa panahon natin ngayon, ay marami pong mga katuruan na kumakalat patungkol po sa kaligtasan. May mga nagtuturo na para maranasan mo ang kaligtasan ng Panginoon ay kailangan manampalataya kay Jesus. Ngunit
dinadagdagan po nila ito. Kailangan samahan ang pagbabautismo sa tubig para ikaw ay maligtas. So mali po iyon. Yung iba naman, tinuturo na kailangang umanib sa isang particular na iglesia upang maligtas. Mali din po ito. At meron namang iba, ang sinasabi, kailangan umanong gumawa ng mabuti upang maligtas. So, ang lahat po ng ito, kung tutuusin, ay mga pamamaraan kung saan ay ito ay mga pagkilos ng tao para sa kaligtasan. Kung baga, direktang sinasabi na mayroon kang dapat gawin para ikaw ay mapawalang sala ng Diyos. Ngunit maling-mali po ito. Kahit nga noong panahon ni Apostol Pablo ay laganap na ang maling mga katuruan. Magkaiba nga lang yung konteksto nila sa konteksto natin ngayon, pero pareho po yung pinatutungkulan. Kaya nga nung siya po ay nagsulat sa mga taga-Galacia ay nirebuke niya ang mga ito sa kanilang kahangalan, sapagkat naniwala sila sa mga maling katuruan patungkol sa pananampalataya. Ipinaintindi niya na sa kanila kung paano sila iniligtas ng Panginoon. At sa ating pag-aaral ngayon ay nagbigay pa nga siya ng mga katibayan na sila ay napawalang sala ng Diyos sa pamagitan lamang ng pananampalataya. So kung ikaw po yung tatanungin, personal, malinaw ba sa iyo kung papaano mo naranasan ang kaligtasan ng Panginoon? Kumbinsido ka ba talaga na sa pamamagitan ng pananampalataya lamang, ikaw ay nakaranas ng katuwiran ng Diyos? So, upang masagot po yung mga katanungan na ito, ay hayaan nyo po na basahin natin ang ating tekstong pag-aaralan ngayon. So, maaari po nyong buksan ang inyong mga Biblia sa Galatia chapter 3, verse 6 hanggang 9. Babasahin ko po at sundan po nyo ng pagbasa ng inyong hawak-hawak na Biblia. Ganito po ang sinasabi. Tulad ng nangyari kay Abraham, sumampalataya siya sa Diyos. At dahil dito'y siya'y tinuring ng Diyos na matuwid. Kung gayon, maliwanag na ang mga nananalig sa Diyos ang mga tunay na anak ni Abraham. Bago pa ito nangyari, ay ipinahayag na ng kasulatan na pawawalang sala ng Diyos ang mga hintil sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang magandang balitang ito ay ipinahayag na kay Abraham. Sa pamamagitan mo'y pagpapalain ang lahat ng bansa. Kaya naman, pagpapalain ang mga sumasampalataya tulad ni Abraham na sumasampalataya. Pagpalain po ang Diyos sa pagbasa po natin ng kanyang salita. Tayo po muna ay sumandaling manalangin sa Panginoon at humingi po tayo ng karunungan sa Kanya. Aming Diyos Ama, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sapagkat patuloy po niyo kaming pinoproteksyonan sa aming kinakaharap na pandemic na ito. Salamat Panginoon sa pang-araw-araw na kaligtasan, sa araw-araw na kagalingan. Nagpapasalamat din kami Panginoon sapagkat kayo ang aming Diyos na hindi nagkukulang at patuloy na nagiging sapat sa aming mga buhay. Dalangin po namin na sa umagang ito, kayo po ang siyang sumama. Maramdaman po namin ang inyong presensya. At turuan niyo po kami, Panginoon, sa aming pag-aaralan. Nawa ang inyong banal na Espiritu ang siyang magturo sa amin. Itago niyo po ako sa likod ng inyong krus, nang sa gayon, tanging mga salita lamang po ninyo ang siyang mamutawid sa aking bibig. Selyuhan po niyo ang aming mga puso, ang aming mga isip, sa pakikinig po namin ng inyong salita. Pawiin po niyo ang lahat ng mga distraction na nasa aming paligid upang magkaroon po kami ng focus sa pakikinig ng inyong salita. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So dito po sa ating binasa ay titingnan po natin ano yung mga proof na ipinakita ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia na tanging sa pagsampalataya lamang
natin makakamtan ang pagpapawalang sala ng Diyos o yung kanyang katwiran. So 2 punto lamang po ang ating pag-aaralan ngayon. So mga kapatid, ang unang proof that righteousness comes from faith alone is that through the experience of Abraham. The experience of Abraham. Makikita po natin ito sa verse 6 hanggang 7. Ganito po ang sinasabi. Tulad ng nangyari kay Abraham, sumampalataya siya sa Diyos. At dahil dito, siya'y itinuring ng Diyos na matuwid. Kung gayon, maliwanag na ang mga nananalig sa Diyos ang mga tunay na anak ni Abraham. Yung unang salita po na ginamit po ni Apostol Pablo ay tulad. Sa English po, ang ginamit ay even so. Ginamit po ni Pablo itong salitang ito para po ma-extend yung kanyang argument magmula po sa verse 1 hanggang 5. So dito sa verse 6, pinakita po ni Apostol Pablo sa pamamagitan po ng buhay ni Abraham na pinapatunayan niya that there has never been any other way of being righteous but by faith alone. Itong verse 6 po na ito ay kinote po niya galing po sa Genesis chapter 15 verse 6. Ang sabi po doon sa Genesis chapter 15 verse 6, then he believed in the Lord and he reckoned it to him as righteousness. So, ano bang ibig sabihin ng righteousness? Ang ibig pong sabihin nito, it is the character or quality of being right or just. And it is use of that gracious gift of God to men. Yung Genesis chapter 15 verse 6, ito po yung paglalahad po ng pangako ng Diyos kay Abraham na magkakaroon po siya ng anak, kasi nung time po na ito si Abraham po ay matanda na, at yung kanyang asawa na naman na si Sarah ay una, wala po siyang kakayanang mag-anak, at bukod po doon ay matanda na rin po siya. Pero nilinaw po sa kanya ng Diyos na yung kanyang magiging tagapagmana ay manggagaling po sa kanyang dugo at laman. At sinabi pa ng Diyos na yung kanyang magiging mga apo ay magiging kasing dami ng mga bituin sa langit at kasing dami ng mga buhangin sa dagat. So dahil po dito, sa pangako pong ito ng Diyos ay naniwala po si Abraham. Kaya nga sinabi sa Genesis 15 verse 6, then he believed in the Lord and he reckoned it to him as righteousness. Tinuring siyang matuwid ng Diyos. Ibig sabihin ng matuwid, wala nang karumihan, wala nang kasalanan, napawalang sala na. Yun po yung ibig sabihin ng matuwid. Kumbaga, sa mababaw na pag-intindi po natin ngayon, ay ito po ay related sa kaligtasan. Okay? So, notice po that righteousness was credited to Abraham not because he did something special to God, but by just merely believing on the promises of God. Sa Roma chapter 4 verse 3, ang sabi po dito, ano ang sinasabi ng kasulatan? Si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at dahil dito ay itinuring ng Diyos na matuwid. So dito, makikita natin na si Apostol Paul ay very consistent sa kanyang pagpapatunay na through the experience of Abraham sa kanyang pananampalataya sa Diyos,
ang tao ay mapapawalang sala o magiging matuwid sa harapan ng Diyos. Tanging sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Bakit mahalaga kay Apostol Paul na maging malinaw ito sa mga taga-Galasya? Kasi kung sasabihin natin na si Abraham ay tinuring ng Diyos na matuwid dahil meron siyang ginawa na mabuti, pwedeng magyabang si Abraham. So, ganun din sa atin. Kung sasabihin natin na sa pagliligtas sa atin ng Panginoon, meron tayong ginawang mabuti, meron tayong inambag, kaya tayo naligtas, darating ang panahon, magkakaroon tayo ng may pagyayabang sa Diyos. Kaya nga, sinasabi na Paul na wala tayong pwedeng ibang gawin para maranasan natin ang kaligtasan ng Panginoon. Tanging sa pamamagitan lamang ito ng pagsampalataya. Now, sa verse 7, ang sabi po sa English, therefore, ginamit ni Apostle Paul yung word na therefore. Ito ay para i-conclude yung kanyang argument na yung mga nananampalataya katulad ni Abraham ay magiging sila yung mga tunay na anak ni Abraham. Bakit ito sinabi ni Paul? Kasi gustong i-dispute ni Paul yung katuruan ng mga Hudyo. Kasi para po sa mga Hudyo, yung para masabi na tunay kang anak ni Abraham, una, syempre, dapat nanggaling ka doon sa lahi ni Abraham. Pangalawa, meron silang tinatawag ng proseso ng adaptation. Pwede kang maging adopted son of Abraham kapag ka ikaw ay tinuli. Kaya ito yung tinuturo ng mga Hudyo. Kung gusto nyo maging anak ni Abraham, ay dapat magpatuli kayo. Kaya nga, pinipilit ng mga Hudyo yung mga taga-Galasya na magpatuli sila. Kasi mga taga-Galasya, kabilang po sila sa mga tinatawag po na hintil, mga lipi na hindi po tuli. Kaya nung sumampalataya sila sa Panginoon, pilit silang pinapatuli ng mga Hudyo sapagkat sa kanilang paniwala ay kailangan pang tuliin sila para magkaroon ng tunay na kaganapan yung kaligtasan. Ito yung dinidispute ni Apostle Paul. Sinasabi ni Apostle Paul na hindi na ito kailangan. Hindi na kailangan yung tuliin pa sila para lang magkaroon ng tunay na kaganapan yung kaligtasan. Yung pananampalataya, sapat na yun. Kasi kung iisipin natin, si Abraham, bago siya tinuli, nangyari muna yung Genesis chapter 15 verse 6. Nung sumampalataya siya sa Diyos, sa Genesis chapter 15 verse 6, sinabi doon na dahil sa pagsampalataya ni Abraham sa Diyos, ay tinuring siyang matuwid na pawalang sala siya. Tinuli siya bandang Genesis 17 pa sa verse 24 and 25. Si Abraham ay 99 na taon na nang tuliin. Si Ismael naman ay 13. Tinuli sila sa parehong araw. At noon ding araw na iyon, tinuli ang kanyang mga alipin. So nakita po nyo, si Abraham, tinuli siya 99 na taon na. Matanda na. Naunang nangyari yung Genesis 15 verse 6 bago siya tuliin. So nangangahulugan na ito na walang kinalaman yung pagtutuli sa kaligtasan. Yun yung gustong patunayan ni Apostol Pablo sa mga taga-Galasya. Kumbaga sinasabi niya, kung totoo, kung tama yung tinuturo sa inyo ng mga Hudyo na dapat magpatuloy muna kayo para magkaroon ng tunay na kaganapan ng inyong kaligtasan, si Abraham nga tinuli 99 na taon na. Nauna yung Genesis 15 verse 6 bago yung pagtuli sa kanya.
So nangangahulugan ito na walang silbi yung pagtutuli kay Abraham. Pero bakit kinailangan siyang tuliin? Sa Genesis chapter 17, 24, 20, may kahalagahan yon. Okay? Kaya siya inutusan na magpatuli upang yung kanyang pagtutuli ay maging selyo ng kanyang pananampalataya. Okay? So yun lang yung purpose ng pagtutuli, para maging selyo ng kanyang pananampalataya. Pero never na yung kanyang pagpapatuli ay karagdagan doon sa kanyang pagsampalataya sa Diyos. Malinaw po yun. Sa Romans chapter 4 verse 11, ganito po yung mababasa natin. Ang kanyang pagtutuli ay naging tanda na siya'y itinuring na matuwid ng Diyos dahil sa pananampalataya niya noong hindi pa siya tuli. Kaya't siya'y naging ama ng lahat ng mga sumasampalataya sa Diyos, at sa gayon, sila'y itinuring na matuwid kahit hindi sila tuli. So nakita nyo? Ang sinasabi niyo sa Roma chapter 4 verse 11, yung pagtutuli kay Abraham sa Genesis 17 verse 24-25 ay isa lamang tanda na siya ay ginawa ng matuwid ng Diyos. At dahil dito, si Abraham ay naging ama ng mga sumasampalataya sa Diyos. At sa gayon, sila'y itinuring na matuwid kahit hindi sila tuli. So kahit sinasabi ni Apostle Paul, kahit hindi kayo tuli, ituturing kayo ng Diyos na matuwid dahil sa inyong pagsampalataya. So ganun din yan sa ating panahon. Hindi man pagtutuli yung issue sa panahon natin, pero merong mga nagdadagdag sa ginawang kaligtasan ng Panginoon. At sinasabi lang ni Paul, kahit sa panahon natin ngayon, wala na tayong pwedeng idagdag para magkaroon ng tunay na kaganapan yung kaligtasan natin. Okay? Tanging yung pagsampalataya lamang natin sa Panginoon. It is very important to believe that it is only by faith that righteousness will be credited to us. Because if not, then we are saying that this is because we have done special action to attain it. So therefore, as Paul stated, dapat maging kumbinsido tayo that it is only by faith that righteousness will be credited to us. Katulad ni Abraham, hindi sa pamamagitan ng kanyang imperfect good work that will obligate God to do so. So mga kapatid, bakit kailangan maging kumbinsido tayo na ang pagiging matuwid o pagiging ligtas ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya? First, because it was proved through the experience of Abraham. Pangalawa po, it was proved through the explanation of the scripture. Sa verse 8 hanggang 9, ito po yung mababasa natin. The scripture, foreseeing that God would justify the Gentiles by faith, preached the gospel beforehand to Abraham, saying, all the nations will be blessed in you. So then those who are of faith are blessed with Abraham, the believer. Basahin din po natin sa Tagalog. Ang sabi po dito, bago pa ito nangyari, ay pinahayag na ng kasulatan na pawawalang sala ng Diyos ang mga hintil sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang magandang balitang ito ay ipinahayag na kay Abraham. Sa pamamagitan mo'y pagpapalain ang lahat ng bansa. Kaya naman, pagpapalain ang mga sumasampalataya tulad ni Abraham na sumasampalataya. So dito, pinapatunayan ni Apostol Pablo na yung kaligtasan o pagpapawalang sala sa atin ng Diyos
ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya, wala nang iba, sapagkat ito ay ipinapaliwanag, malinaw na ipinapaliwanag ng banal na kasulatan. It was clearly explained by the scripture. Sabi sa verse 8, the scripture. Bakit dito ginamit na ni Apostle Pablo ang scripture? Kasi para po sa mga Hudyo, napakahalaga po sa kanila ng scripture dahil particular yung Pentateuch, yung unang 5 libro, ay ito yung kanilang talagang taimtim na sinusunod. At sabi nga po, ang scripture is God's word. Di po ba? So, if it is God's word, the Bible is God's word, then when it speaks, God speaks. So, ano ibig sabihin ito? Kaya ginamit ni Apostle Paul yung scripture so that mas madali nilang maintindihan, kasi yung mga nagtuturo sa kanila, sa mga taga-Galacia, ay yung mga Hudyo. So para mas madali nilang maintindihan, itong mga Hudyo na nagtuturo sa inyo ng mali, ito rin yung mga Hudyo na pinaniniwalaan nila ay ang scripture. Kaya pinapakita niya na itong pinaniniwalaan ng mga Hudyo na scripture, ito yung sinasabi. Okay? So ganito yung pagkalatag ni Apostol Pablo. Ibig sabihin po nito, if we will not believe in the scripture, then it will just imply that we do not believe on what the Lord says. Yung verse 8 po was quoted from Genesis chapter 12 verse 3. Yung verse 6 was quoted from Genesis chapter 15 verse 6. So ito medyo umatras ng konti si Apostle Pablo. Kasi yung verse 8 was quoted from Genesis chapter 12 verse 3. Ang nakalagay po doon, and I will bless those who bless you, and the one who curse you, I will curse. And in you all the families of the earth will be blessed. So dito sa Old Testament scripture, predict na, ibig sabihin hinulaan na ng scripture na yung mga Gentiles, yung mga taong hindi tuli, ay makakaranas po sila ng pagpapala, ng pagpapawalang sala ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, katulad po ng naranasan ni Abraham. So bago pa nangyari yung Genesis 15, may sinabi na ang scripture sa Genesis chapter 12, hindi pa nangyayari yung pagsampalataya ni Abraham. Pero hinula na dun na yung mga Gentiles ay makakatanggap ng pagpapawalang sala ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya. So it was already explained by the scripture. Okay? Sa verse 9, ang sabi po dyan, those who are of faith is blessed with Abraham. Kaya naman pagpapalain ang mga sumasampalataya tulad ni Abraham na sumasampalataya. Yung phrase na those who are of faith is blessed with Abraham, ang ibig pong sabihin nito, that those blessings are poured out on all believers because of Christ. Ito yung sinasabi doon sa Genesis chapter 12 verse 3, na si Abraham ay magiging pagpapala ng maraming pamilya, okay, sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Sabi po sa John chapter 1 verse 16, mula sa kapuspusan ng kanyang kagandahang loob, tumanggap tayong lahat ng abot-abot na kagandahang loob. Okay? Tayong lahat ay nakatanggap ng kagandahang loob mula sa Diyos.
ito ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Wala tayong ginawa. Ito yung sinasabi po ng banal na kasulatan. At sinabi rin ni Apostol Pablo sa Efeso chapter 1 verse 3, purihin ang Diyos Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual na nagmumula sa langit dahil sa ating pakipag-isa kay Kristo. Yung tinutukoy dito na spiritual blessing o pagpapalang espiritual, kasama po dito yung tinatawag po na kaligtasan na natanggap po natin sa Panginoong Hesus. So, consistent si Apostol Pablo. Yung sinabi niya sa mga taga-Galacia, ito rin yung sinabi niya sa mga taga-Epeso, na tayo ay nakatanggap ng mga spiritual na pagpapala ng Diyos sa pamamagitan na lamang ng pananampalataya. Since the scripture is the word of God, then we should accept it. Tayo po na mga miyembro po ng GCM, lubos po nating pinapahalagahan ang salita ng Panginoon, ang Biblia. In fact, ito po ay pinakaunang nakatala sa ating statement of faith. Ganito po yung nakalagay sa ating statement of faith. Pinakauna, we believe the plenary divine inspiration of the scripture in the original language, its inerrancy and infallibility, and as the word of God, the supreme and final authority in faith and life. So, yung banal na kasulatan, ito po yung tanging pinaniniwalaan po natin sa usapin ng ating pananampalataya at maging sa ating pong buhay. Ito rin po yung ginamit ni Apostol Pablo para i-combat yung mga maling paniniwala at mga maling itinuro ng mga Hudyo sa mga taga-Galacia. Kaya, kung patungkol po sa pananampalataya, sinasabi ng Biblia na tanging sa pagsampalataya lamang kay Jesus ay maliligtas tayo. So, ano kailangan natin gawin? Maniwala tayo kasi sinasabi ng Biblia Sinasabi ng Old Testament. Sinasabi rin ng New Testament. So, kailangan maniwala tayo. Yun ang sinasabi ng Biblia. Panghawakan natin ito. Kupkupin natin ito. Yakapin natin ito. At huwag tayong basta-basta maniwala sa turo ng iba. Biblia ang ating paniwalaan. Katulad ng nakalagay po sa ating statement of faith. It is the supreme and final authority in faith and life. Huwag po sa turo ng kung sino-sino, sa turo ng iba. Kasi hindi natin alam kung yung mga tinuturo po ba nila ay tama. So, diretso tayo sa sinasabi ng Biblia. Kaya nga, ako po bilang inyong pastor, ang lagi kong encouragement sa inyo, kayo mismo magbasa kayo sa sarili ninyo ng Biblia upang kayo mismo makaalam ng katotohanan. Ito ang pinupunto ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia. So, ano ang pruweba natin that righteousness comes from faith alone? Number 1, because it was proved through the experience of Abraham. And second, it was explained by the scripture. So mga kapatid, bilang pagtatapos po, nais kong sabihin na napakahalaga na kumbinsihin po natin ang ating mga sarili na ang kaligtasan ay mararanasan lamang natin sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. At wala nang pwedeng idagdag pa dito. Tandaan niyo po yan, wala nang pwedeng idagdag pa dito. Malinaw po itong pinangatwiranan ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia. At malinaw din po ito sa atin. Malinaw din po itong isinulat at na-preserve po yung Bible. Sinasabi po ito sa atin. Malinaw itong pinangatwiranan ni Apostol Pablo. So una, tandaan natin, si Abraham ay naging matuwid dahil sa pagsampalataya niya sa Diyos. At dahil
hindi dahil sa may ginawa siyang katangi-tangi upang magbunsod sa Diyos para ituring siyang matuwid. So ganun din po sa atin. Tandaan natin, wala tayong pwedeng idagdag sa ginawang kaligtasan ng Diyos para sa atin. Pangalawa, malinaw po ang sinasabi sa maraming pahina po ng Biblia na tanging sa pagsampalataya lamang kay Jesus ay mararanasan natin ang kaligtasan. So mainam po na tayo ay patuloy na mag-aral sa mga salita ng Diyos, at malaking tulong po ang patuloy nating pagdalo sa mga e-group. And I hope po meron po sa inyo na patuloy na dumadalo sa e-group. At natutuwa po tayo dahil yung ating pong mga tatay ay consistent sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. Kahit na hirap po kami sa pag-connect sa Messenger. Ganon din po yung mga nanay. So, I encourage po na lahat tayo ay magpatuloy po tayo na mag-aral ng salita ng Diyos kahit online. Sapagkat sa pamamagitan po nito ay patuloy na lilinaw sa atin ang mga bagay na ito. Ang isa sa mabuting dulot po ng COVID-19 sa ating pong buhay pananampalataya, kasi baga isipin natin yung COVID-19, masama lang yung naidulot po nito sa buhay natin. Pero kung titingnan po natin maigi, lalawakan lang po natin ang ating pananaw, meron pong mabuting naidulot po itong COVID-19 sa buhay natin. Yun po ay yung magkaroon po tayo ng ng mas maraming oras para po magbasa ng Biblia. Okay? So, kamusta po kayo? Kayo po ba ay nakakapagbasa pa ng Biblia? Maganda po na samantalahin po natin ito. Okay? Total, wala naman po tayong ginagawa. Kaysa naman po mamroblema tayo ng mamroblema, buklatin po natin mga Biblia. Nang sa gayon, mas patuloy na maintindihan natin yung mga nangyari ngayon sa buhay natin at patuloy tayong kumapit sa Diyos. Nawa, sa umaga pong ito ay nakumbinsi po tayo that righteousness comes by faith alone, because it was proved through the experience of Abraham, and it was proved through the explanation of the scripture. Magandang umaga po at pagpalain po tayo ng Panginoon. See you all next Sunday. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos Ama, salamat sapagkat hindi kayo nagsasawa na kayo po ay magturo po sa amin. Salamat Panginoon sapagkat patuloy po niyong pinalilinaw sa amin na sapat na ang aming pananampalataya sa inyo upang maranasan namin ang inyong kaligtasan. Tunay nga po na sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, kami ay napawalang sala na ninyo. Panghawakan po namin ito, Panginoon. Dalhin po namin ito sa pang-araw-araw po naming mga buhay. Maniwala po kami, Panginoon, sapagkat ito'y napatunayan na sa buhay ni Abraham at ito'y ipinaliwanag ng malinaw ng inyong banal na kasulatan. Lord, kung papaano po niyong patuloy na pinagtitibay ang aming pananampalataya, pagtibayin niyo rin po, Panginoon, ang aming mga buhay pisikal, lalong-lalo na sa pagharap po namin sa pandemyang ito, Panginoon. Patuloy niyo pong ingatan ang aming mga kapatiran na nagtatrabaho. Ingatan niyo po sila, Panginoon, na wag mahawa ng sakit po na ito. Lord, pinapanalangin din po namin ang aming mga frontliners na sila ay patuloy niya rin pong ingatan at hindi mahawa po ng COVID-19. Proteksyonan niyo po sila, maging ang kanilang mga pamilya. Pinapanalangin din po namin ang aming presidente, ang IATF, ang aming mga senador, mga congressman, na patuloy niyo pong biyayaan ng mga karunungan nagmumula sa inyo, Panginoon, upang ang kanilang iisipin lamang, Panginoon, ay para po sa kabutihan ng mga mamamayan ng bansang Pilipinas. Lord, muli, dinudulog po namin
ang aming bayan sa inyo. Nawa sa pamamagitan ng pandemic na ito, maraming makakilala sa inyo, Panginoon. Maraming sumampalataya sa inyo, Panginoon. Maraming kumapit sa inyo, Panginoon. Lord, gamitin niyo po ito na maraming maligtas. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan, tayo pong lahat ay umawit sa ating Panginoon. Sabi nga sa ating kakantahin, I'm gonna see a victory for the battle belongs to you, Lord. Tunay nga na panghawakan natin na ano man yung ating nararanasan ngayon ay makakamtam natin yung tagumpay dahil sa ating Panginoon. The weapon may be formed, but it won't prosper. When the darkness falls, it won't prevail. The God I serve knows only how to triumph. 'Cause my God will never fail. My God will never fail. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. There's a power in the mighty name of Jesus. Every war he wages, he will win. Oh, I'm not backing down from any giant. 'Cause I know how this story ends. 'Cause I know how this story ends. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a